Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 1 o'clock in the afternoon here in the Philippines at meron tayong panibagong update, no? Sa page ni Ruel Digamo, no? Governor Ruel Digamo, nag-post siya na merong nadakip na nagngangalang Marvin Miranda. Okay? Marami tayong tanong dito na ito bang si Marvin Miranda ay ito ba yung sinasabi ni Remulla? O ito ba yung sabi nilang middleman dito sa pagkamatay ni Governor Ruel Digamo. Okay, yan, alamin natin yan, ang buong detalye, pag-usapan natin yan. Pangalawa nating topic na pag-usapan ay itong kampo ni Congressman Teves sa pangunguna ni Attorney Topacio ay nagsalita na at nag-react sila sa statement ni sa SOJ Remulla nang sinabing 99% solve na raw yung kaso. So nag-react na, may video ito, papakita natin ito at magre-react tayo, okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, and also subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ayan na nga, Digamo's page, no? Itong Governor Ruel Digamo's page, nag-post ng balita. Ito, ipapakita natin, okay? Ayan, Governor Ruel Ragay Digamo's page, no? Na ito palang Marvin Miranda ay dati na yung na-arrest sa Katiklan noong June 2020. Ngayon, now captured, itong si Marvin Miranda Halaman is believed to be one of the masterminds on the Digamo Pamplona massacre that took away 9 lives and wounded more than 50 people. So ayan, merong picture. Binalita ito ng GMA News at napansin ko rin binalita ito ng mga media ng Negros tsaka sa Bacolod, no? Binalita ito. So syempre updated yung Visayas dito dahil malapit siya doon nadakip, no? So I think Monday na ito mababalita ng taga sa Manila, yung mga media doon sa Luzon. So ang tanong dito ngayon, ito ba yung sinasabi ni Remulla na one of the mastermind na nadakip outside Negros? Okay? So anong analysis dito? No? Kasi sabi ni, kung matatandaan natin, sabi ni Remulla, 99% solved na ang case ng Governor Ruel Digamo. Okay? So, marami tuloy ang nag-analyze dito, marami tuloy ang mga nagsasabi kung sino ba itong mastermind, isa sa mastermind. O ito ba yung middleman na sinasabi ng mga noong dating mga suspect na nadakip nung una, 'di ba? Yung pagkamatay ni Digamo at that day, meron mga nadakip, may narinig tayong Marvin, ito ba 'yon? Okay? So, ano ba ang magiging statement ni Marvin Miranda dito? Okay? Ang pangalan niya ay Marvin Miranda Halaman. So, wala pang balita kung ano ang sinabi niya. Okay? Kung siya ba ay magbigay ng pangalan kung sinong nag-uutos sa kanya. Okay? Yan, hihintayin natin yan. Okay? Kung siya ba ay merong head na kanyang inuutusan lang siya, na siya yung mag-plan sa lahat-lahat. Okay? Hihintayin natin yan. Mag-react, mag-comment, at babasahin natin yung mga analysis ninyo, okay, sa ating comment section. Okay? So, punta tayo sa pangalawang topic natin na itong kampo ni Congressman Teves, no, ang kanyang mga lawyers, Attorney Topacio, nagsalita na ito, no? Nagpapamedya sila, no? At sabi dito na itong si Congressman Teves ay ayaw pa rin umuwi sa kadahilanan ng kanyang seguridad. May video ito, ipapakita ko sa inyo at magre-react tayo dito. Si
Sinabi ng kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves na tinotorturean nila ng mga pulis ang ilang hinuling tauhan ng kongresista para raw idiin ito sa reklamong illegal possession of firearms and explosives. Sabi pa ng kampo ni Teves, hindi siya ang inaresto ng DOJ kahapon at hindi pa rin siya uuwi. Nakatutok si So, klarong-klaro yan. Yung mga statement ni Remulla na may nadakip na isang mastermind, hindi yon si Congressman Teves. Okay? Dano Tingkungko. It's 99% solved. The Digamo case is 99% solved. Ang pahayag na ito kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla inalmahan ng mga abogado ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Let us go to Ito na yung statement nila sa media, ang kampo ni Teves. the process. Kami naman, hindi kami humingi ng special treatment. Pero sana, patas lang. Walang bias, walang prejudice. Paano pa magpa-finding ng no probable cause yung iskal? Sinabi na nung big boss na solved na ito, si Teves na mastermind. Tipid sa mga detalye si Remulla kahapon kung sino ang nahuli ng mga otoridad maliban sa pagsabing isa siya sa mga mastermind sa pagpatay kay Governor Digamo. Pero kilala raw ni Mayor Janice Digamo kung sino ito. Nang itanong ng media kung si Congressman Arnie Teves kaya ang tinutukoy, sabi ng kanyang abogado. Hindi naman siya. Kaya nga ako nagtataka kung saan nanggagaling yung percentages. Okay, kung sinabi niyang 99% solved dahil nahuli yung isa kahapon, ibig niya ba sabihin 1% lang si Congressman Teves? So malaki yung sabi ni Attorney Topacio. In-emphasize niya, kung sabi mo Remulla na 99% na yung case na ito, tapos hindi naman si Congressman Teves yung nadakip, ang ibig sabihin ni Attorney Topacio, 1% lang ba itong si Congressman Teves? Yan ang tanong ngayon ni Attorney Topacio. Okay? So, maghihintay pa tayo kung ano ang sasabihin ni Remulla dito. Kagabi raw huling nakausap ni Topacio si Congressman Teves na hindi pa rin daw uuwi. Sabi naman ng mga abogado ng mga tauhan ni Congressman Teves na naaresto para sa reklamong illegal possession of firearms and explosives, pinipilit nila ng mga pulis ang kanilang mga kliyente na idiin ang mga Teves. Nigel and Gizon were transferred to Cebu and later on sa Bayawan. And again, for no reason, for reasons that we do not know, they left alone Junilo Mayagba sa CIDG Krame. Bakit nila kailangan ilipat-lipat? Yung pala, yun din lang is a manifestation already of psychological or emotional torture. We cannot deny the fact that it added to psychological anxiety or perturbance on the part of my clients. May isang witness po kami na kinuna ng statement. Hindi po siya kasali sa search. Pero kinukuha po siya ng mga pulis. So, sabi dito ng kampo ni Teves, some of the suspect ay tinorture di umano nila. No? Anong klaseng torture ron? Yun ang ating tanong dito. No? Kung sila ba'y pinipilit. No? Hindi naman kasi physically yung torture, siguro yung pinipilit, no? Meron sigurong mga ganun, no? Yan ba siguro ang ibig sabihin ng mga sa kampo ni Kong Teves? Yan ang malaking tanong natin. 3 times. Kinukuha siya, pinipilit siya magsabi. Ayan pala, pinipilit magsabi. Yun, no? So, talagang sagutin ito ng mga authorities, no? Kung totoo ba ito o hindi. Okay? Dapat aminin mo na yung may-ari ng mga baril nga nalibing dito ay kay Congressman Arnie Teves. Sasabihin pa nila nga, dapat umamin ka nga sila yung nagpalibing ng mga baril at Grabe guys, malaking investigasyon ito, no? Talagang maraming dapat talagang diinan ng pag-investigate dito. armas dito. Hinihingan pa namin ng komento tungkol dito sina Remulla, DILG Secretary Benher Abalos at PNP. Para sa GMA Integrity. Okay. So yan ang mga updates natin ngayon. Makapagsabi tayo na talagang lalo nang lumalim itong kaso na ito. Sana naman, no, naaawa na tayo sa pamilyang Digamo. Marami ng storya, marami ng mga pasikot-sikot kung ano ito, no? Malaki itong usapin, itong kaso na ito. So ayan, narinig nyo ang side ng kampo ni Kong Teves. So anong magiging reaction ninyo dito?
mag-comment kayo, mag-analyze doon sa ating comment section, babasahin natin yan lahat, okay? And help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. And don't forget guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, happy Sunday sa inyong lahat. See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.